Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies for you, monthly reading for May 2026. This is a general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto nyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com, o kaya naman you can book directly sa aking calendar, link on the description. Okay, let's see. Cancer. What's the energy for you ngayong May 2026? Oh, teacher. Okay. So, some of you, maaring ang inyong profession ay may kinalaman sa teaching, coaching, training, ganyan. Or maaring you will learn something. No? Very important na skill ngayong May na meron kayong mentor or coach that will help you improve your knowledge or yung skills ninyo. Ang mentorship naman kasi hindi lang naman yan directly or indirectly, no? Meron ding, yun nga, you can be indirect, you can have indirect mentor or direct mentor. Okay, let's see what else. Expanded awareness. O, some of you nagkakaroon kayo ng awakening, realization about life. Mas lumalalim ang kaalaman nyo or yung pananaw nyo pagdating sa buhay. No? So, you might be adding new knowledge or skills, especially in terms of spirituality, development, personal development, ganyan. Meditation. Oh, very spiritual for you ang May, Cancer, no? So, marami kayong matutuklasan about yourself, about different belief system. So, pwedeng meron kayong bagong belief system na aalamin, aaralin through a mentor. Ayan. Yung mga indirect mentor, yung mga napapanood nyo sa YouTube, nababasa nyo yung mga libro. Ayan. Let's see what else. Your overall energy. The lovers. Oy, ang mga Cancerian in love. So, this can be a very loving relationship with someone, no? Meron ditong balance din sa life ninyo. Some of you, ang focus ninyo ay yung mga mahal nyo sa buhay. This can also mean you are starting a relationship or can be starting a family or papasok kayo sa isang commitment na ngayong May. Now, what is the challenge? You have the King of Wands as your challenge. May mga times na nawawalan kayo ng motivation sa buhay na para bang may mga times na you're feeling down, wala kang gana. But I feel like you need to embrace yung mga times na wala kang gana. Kasi that is your way of resting eh. Kasi pwedeng masyado kang naging busy and yun yung sinasabi ng katawan mo na magpahinga ka. Oo. Pwede kasing masyadong gumala or marami kang mga ginawa ng mga nakaraan. And also, as a challenge, pwede ring pagdating sa travel, can be a challenging for you now, ngayong May, na tipong may restriction sa'yo, hindi ka pwedeng mag-travel, or challenging sa'yo ngayon mag-travel. Now, your opportunity is the world. The world is your achievement. So, maaring meron kang ma-achieve ngayong May, yung mga goals mo, yung mga sinet mo, nung mga nakaraan pa. And this is also about culmination. So, like, something is ending. Merong nagsimula at may matatapos. So, ito yung pag tatapos na to, para siyang graduation. Okay? So, hindi naman porket nagtapos, malungkot na. Ito yung masayang pagtatapos kasi meron kang na-achieve. Like, for example, may natapos ka na kontrata, and natapos na trabaho. So, finally, you can, have a break and take a rest kasi na-fulfill mo na yung dapat mong gawin. You also have an opportunity to travel abroad, to work abroad, kung yan yung mga goals mo sa buhay. Now, your blessing is the Eight of Wands. You're going to be very busy. Yung pagiging busy mo is the good busy. Kumbaga,
Meron din good news na parating for you, no? Kung ano man yung mga hinihintay mo dyan. Let's say, may hinihintay kang resulta ng exam, resulta ng mga inaplayan mo. Some of you naman, sunod-sunod yung blessing na marireceive ninyo. This can be a blessing of love, blessing of commitments, blessing of relationships, and accomplishments. Refinement. Okay? Spirits infusion. So, meron kang aayusin na parang mas gagalingan. Ayan. Halimbawa, may skill ka, abilities, mas gagalingan mo pa para mas mag-stand out ka sa iba. Kumbaga, may imamaster ka na expertise na ikaw lang yung talagang makakagawa nun ng, kumbaga may iba kang style na kung saan ikaw lang yung may signature nun, kumbaga. This is freedom. You are going with the flow. You are rising above. Pag-angat, pag-unlad. And I also see na mas lumalawak yung perspective mo sa buhay, yung pananaw mo sa buhay. Maaring ngayon, mas nag-mature ka na, mas marami ka ng naintindihan. Ayan. Wow, meron kang wish granted. Oo, para sa mga Cancerians dyan, meron kang wish na matutupad. This can be a new career, a new job, a new opportunity for you, lalo na kung ikaw ay may plano na makapag-abroad, makapag-travel sa ibang bansa. So, it is finally happening para sa'yo. And, hindi lang to, for work. Pwedeng pang bakasyon din, no? Na you want to travel to other countries para makapagbakasyon and to experience something new, like different cultures. Rest, di ba? Pinagpapahinga ka. Rest, renew, recharge. What does your body crave and need right now? Ayan. So, maging aware ka sa gusto ng katawan mo. Kung kailangan mong matulog, lagi ka inaantok, matulog ka. Kasi gustong bumawi ng katawan mo. Kumbaga gusto niya mag-recharge. And also, yung mga pagpapahinga, yung mga bakasyon, kailangan mo yan, no? Kung naging busy ka at marami kang inasikaso in the past, now is the time for you to slow down and enjoy yung katahimikan, no? Okay, let's see. Second house, this is your finances, your resources. Taurus second house. Okay, Saturn. Saturn is about limitations and structure. I think mas magiging maayos ka pagdating sa pag-handle ng kaperahan mo. You have learned your lesson in the past. So, mas gagawin mo yung best mo para mapaunlad mo or mag-grow mo yung pera na meron ka ngayon by limiting yung iyong mga spendings. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.